Attorney, may tanong po ako sa inyo. Sangayon po ba kayo? Kasi po, para po sa akin, tama rin yung sinabi ng Pangulo na baybayin maigi para hindi tayo mag-fail sa pagkakaso. Kasi po, gaya po ng mga nakaraan, ang dami pong kinasuhan. At kita niyo naman po, nandyan pa, naging senador pa yung iba. Sa tingin niyo po ba, Attorney, tama po ba yung sinabi ng Pangulo na baybayin natin maigi ang pagkakaso bago tayo, sige po. Oo, madaling magkaso kasi. Kahit sino pwede nating kasuhan. Pero since we talk of a criminal case, sa mata ng batas, ang level ng evidence na kailangan para maging successful ang isang prosecution ay yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-dudang guilty, walang kaduda-dudang may kasalanan. Tama. At para ma-achieve mo yung ganitong level, hindi pwedeng mabilisan. Tama. So, tama yung kinakailangan na susugin mabuti at kaya nga ang ating law enforcement ay kailangan na ang ating investigation kinakailangan malinaw. Kaya nga, hopefully si Ombudsman Remulla na nagpa-practice din before ay talagang matutukan niya ito. Ako may mga cases akong nahawakan sa Tandigan Bayan. Ang isa sa nakikita kong problema doon ay iba ang nag-iimbestiga, iba ang nagpo-prosecute. Kaya kadalasan, pag tinignan mo ang statistics ng mga kasong nagtatagumpay sa ombudsman, mas madami tila yung nadidismiss o mga na-acquit kesa sa nakukonvict. Dahil dito sa matinding korupsyon na lumabas, magandang legasiya sana kung makikita natin na madami talagang mananagot. Dahil nakakalungkot man, pero ang politika natin, tila naging negosyo. Tama. Nakakalungkot kasi parang yung iba pumapasok sa politika para gumawa ng pera. Ginawang negosyo. Tama. Ginawang negosyo ang politika. Attorney, isa pa. Ito, Attorney, bibigyan kita pa. Sagutin mo lang kung gusto niyo po sagutin. Sa tingin nyo, hindi naman sasabihin ni BBM na may makukulong bago magpasko kung wala siya talagang alam na most guilty na pwede nang iselda. Di ba po? Hindi. Ang kaso kasi dito ay malinaw naman na plunder. Yes. At pagka sa ngayon, meron tayong tinatawag na dati, probable cause yung quantum of evidence na required. Pero ngayon, reasonable certainty of conviction. Kung talagang makikita na merong paper trail, talagang pumasok yung pera, ganito kalaki yung nakuha at nagkaroon ng conspiracy, siguradong mapapile sa court yan. At pag yan ay na-file sa court, since ang life imprisonment ang plunder, habang dinidinig ang kaso, siguradong nakakulong yung mga kakasuhan. Pero hindi nangangahulog ng guilty na kasi may proseso tayo. Yes. Balik tayo dun sa sinabi kong Bill of Rights kanina. Kasama sa Bill of Rights yung right to due process. Didinggin muna. Okay. At pagka napatunayan talagang guilty, makukonvict. At sana nga makonvict kasi yung iba, sabi nyo nga kanina, nakalusot, naging senador pa. So ang tayong option dito ay si Ombudsman Remulla. Mahusay dapat ang pagpo-prosecute at pag-iimbestiga. Kasi ito ay involved ng mga public officials. Ang ombudsman ang pangunahing ahensya na mamumuno rito. Tama po. So, kinakailangan suportahan ng taong bayan. Para isampa sa sandigang bayan. Kinakailangan na kung kayo ay may alam, magbigay kayo ng impormasyon at magtulong-tulong tayo. Dahil doon lang sa ganong klaseng hustisya, doon ko lang nakikita na magkakaroon ng pagbabago. Kung walang mananagot, nakakalungkot man, pero nagiging cycle. Tama. Kung maaalala mo, kasamang Mike, nung araw nagkaroon ng 1 billion peso march. At yun, 1 billion peso. Pero wala nangyari. Tungkol sa PDAF, Ayun, may 1 trillion peso march. Lahat mga naging senador pa. Kaya nga, so maghihintay na naman ba tayo na magkakaroon in the future ng 1 quadrillion march? Kaya nga So, kinakailangan, ito'y kailangan masimulan na. At ito kung mapakita ng Pangulong Marcos na talagang may mananagot at may makukonvict, ito'y maaring maging magandang legasiya niya. Correct. So, kinakailangan malaking challenge, lalo na may mga ganitong
usapin na sinasangkot din siya. So kailangan din niya namang sagutin yun. Yes. At kailangan maimbestigahan mabuti. Sa ngalan ng public service. Yes. Napakalabo kasi ng script nitong mga ito eh. Madali lang gumawa ng mga kwento, pananalita ng mga ebidensya. Tama. Pero kung hindi mo naman tatayuan at panumpaan sa tamang proseso tulad ng hukuman na doon ka mismo dalhin yung iyong pinaglalaban, tingin ko. At sasali ka doon sa ICI investigation. Yan. Yes. At magko-cooperate ka. Ito po ang ebidensya ko. Ito po ang mga dokumento. Doon lang magkakaroon ng successful prosecution at totoong pananagutan. So, otherwise, wala. Alam mo, maganda yung kasama natin si Attorney DJ Jimenez eh. Now, maiintindihan ng mga tao ito. Number one, ano naging papel ni Ombudsman Remulla? Bakit ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos? Kapatid ng presidente ito ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos na makaupo si Remulla as an ombudsman. Dahil nung panahon ng mga DDS, nung nakaupo ang dating administrasyon na si Martires, hawa ko? Dating ombudsman, malaya ang may sumasalo sa ombudsman eh. Ngayon si Remulla na ang ombudsman ng taong bayan. Tama. Nakikinig ngayon sa taong bayan, pinakikinggan ng lahat. Tinatama yung mga dapat itama. Correct. Para maibangon yung institusyon ng pagiging ng ombudsman. Ngayon, maganda na nagiging takbo, kaya pala ayaw nila. Kaya ayaw ni Amy ibaba kay Ombudsman Remulla ang pagiging ombudsman kasi nga nababahala sila dito sa mangyayaring kaganapang pagnanakaw. Kaya nga pag bumaba ang baba ng ombudsman, magpapalit ng bagong poging ombudsman, bababa yung dating ombudsman, wala na silang magagawa kundi pababa. Kaya nakakapagpababa. Teka muna, babalikan ko yung Attorney. Baka kay Bato tayo pumunta niya. Bababa niya. Babalikan ko si Saldi ko. Kasi ngayon lang lumabas sinasabi niya napilitan lang daw siya na magsalita. Amunin mo na, Boss Mike. Kaya nga, bakit ngayon ka lang nagsalita? Hindi kaya nga, tulad ng sinasabi ko, dili kaya napangakuan ni Sara, na kapag dahil gipit na kita nyo naman sa itsura niya. Ito singit ko lang. Ang dami mong pera. Pero yung itsura mong ganyan, Grabe. Daig mo pa pulubi sa EDSA. Tsaka Buti pa kami ni Attorney DJ. Hindi ako Boss Mike. Nung nakita ko, parang bagong product ng St. Peter. Pwede na maging model. Parang model ng St. Peter Pero alam mo, halatang halata sa itsura mo. Huwag naman yung St. Peter. Ano ba pare? Dapat Arlington. Talagang uli. Ito kasi, alam naman natin na may rally. Tama. Diba? Itong parating na 16, 17, 18. Bakit nataon na itong paglabas ni Saldico na may part 1, part 2? Mukhang paabutin pa hanggang part 6. Tama. Parang Fast and Furious, Kung may expose ka, expose mo na lahat. Hindi yung part 1, makikiramdam ka pa na kung ano ang pulso ng taong bayan, kung maniniwala ba silang scripted ka, kung maniniwala ba silang totoo ka. Baka naman yun yung instruction ni Sara. Ay, siyempre, ganyan din ginawa niya Nung nag-expose siya, nung interview siya ng MMM9. Di ba? In-interview siya nun. Di ba? In-interview siya ng MMM9. Part 1. Part 2. Part 3. At Saldi, shoutout sa sound effects mo. Napapagalong kami. Ako ay inutusan. Ano talaga pag tinitigan mo, i-analyze mo, Attorney, ikaw, sanay ka dyan. Kung kinakabahan at nininervyos at nagsisinungaling ang tao. Habang binabasa niya yung kanyang script, kasi ako, Attorney, tulad namin dito, wala kaming binabasa. Walang kahit na nakita mo naman, sariling opinion, pananaw. At kung ano yung maalala mo sa mga nangyaring nakaraan. Kung totoo, si Saldico, tanda nyo, hindi na kailangan na gumawa pa ng babasahin niya sa harap ng kamera. Tama. Dire-diretso, sasabihin niya talagang eto totoo. Yes. Alalang-alala ko pa. Kasabwat si ganyan. Yes. Nag-usap kami ng ganito, nag-usap kami ng ganyan. Yes. Hindi yung
saan ba galing nga pala yung papel na binabasa mo? Tama. Tanong ko. Baka nang galing sa naglabas kay Gutesa. Pinakamaganda dyan talaga. Sige, boss, attorney. Totoo yung sinasabi niya. Pumunta siya sa Philippine Embassy at ito maggagawa siya ng under oath with supporting documents. Yes. Isabit niya sa IC. Yes. Pero sa ngayon, kung ganun lamang ang magiging basihan natin, maglinay muna bago tayo. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan mga kababayan, ang ibig sabihin ni attorney sa paniniwala sa mga sinasabi ng mga makakating labi. Tama. Ganyan kasi ginawa nila eh. Natatandaan mo yung logic nilang pulburon video. Yan na. Nakonect. Pinatagal ng 3 taon. Ano nangyari? Wala. Nga. Yan kasi mag-iingat po tayo sa ating mga desisyon. Style nila kasi yan. Style nila. Ngayon, inaamong ka namin sa saldi ko. Pumunta ka ngayon sa ICI or tama si attorney sa embahada kung natatakot ka umuwi. Diba? I-file mo ngayon ang dapat mong i-file. At sa mga naniniwala, kung gusto nyo, i-impeach nyo si BBM. Tingnan natin kung tatagos. Ito nga yun, attorney. Pero pa siyang sinasabi na, sana, mailabas ko ang katotohanan bago ako, mapatay ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Galing ng drama. Nakakaawa ka sa totoo lang, parang ikaw ngayon nagiging biktima na. Biktima na. Yun yung nangyayari ngayon. Biktima ka ba? O talagang ikaw ang nambiktima sa mamamayang Pilipino? Tama. Kasabwat mo ngayon yung mga tao na nambiktima noon. Tama. Paulit-ulit nilang ginagawa yung ganyang sistema. Kaya nga. And I'm very happy to the Filipino people. Kasi konti ang naniniwala. Nakita naman natin kung hindi makikipagsabwatan yung mga ibang mga may pansarili rin siguro na interes. Kaya sila sumasali. Wala namang bilang. Correct. Sabi ko nga, nasa ilalim ng LRT, nasa ilalim ng overpass. Tama. Ilan? 5 sila kasama yung kalbo. Kalbo na malaki tiyan. Naalala ko tuloy nung bata ko, inaasar ko yung kaklase ko, baka ginawa mo rin, attorney. Magsumbong ka pa sa tatay mong malaki tiyan panot. Nagamit mo ba yun? Di ba? Ngayon may kaso yun. Pero mabalikan ko yun Nagamit mo rin yun. Mabalikan ko yung partner. Yung sinasabi na yun. Alam mo, yung kaka-fake news na ng ganyan, to be honest, yung ginawa ni Saldi ko ngayon, na paglabas ng statement niya na ganyan, hindi na paniniwalaan ng tao. Mahirap ng paniwalaan kasi ang Pilipino ngayon nagsusuri na Matalino Kumbaga, na. nagpa-fact check na sila. Yes. Ang ginagawa nila Saldi, kagaya ng ginawa ni Gutesa, ang ginawa ni Saldi ko ay isa lang. Character assassination na naman ito sa mga tao na kinaiinggitan at kanilang kinakalaban. Kaya pala kulang pala yung info na mga taong magde-destabilize dito sa presidente. Kasabwat din pala tong Saldi ko na to. Alam mo, Saldi ko, hindi ka maliligtas sa statement mo, katulong mo ang mga Duterte. Sususugan ko. Susugan mo na. Itama mo ko pag mali ako. Okay. Hindi kaya sila nagiging desperado na dahil malapit na silang masukol lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno? Tama. Kaya eto nagtutulong-tulong itong mga hinayupak na ito. Malamang. Sabi nga ni Pangulo, mga kawatan kayo. Oh, yeah. Sabi niya yon. At yung mga kawatan na yon? At yung mga kawatan na yon, malapit na kayong makulong. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tama. Sabi niya yon. Oh. Pero eto, hindi kaya ganon? Kayo talaga ang totoong gumagawa na ito. Kaya ano ang ginagawa nyo kay Pangulo? Sisirain nyo yung maganda niyang kredibilidad. Dagdagan ko yan. Kapag dinaman nyo pa ang unang ginang, magsuntukan na lang tayo ngayon. Alam mo, kaya tingin ko mahalaga din na sagutin din dahil siyempre, it's a free country, lahat ay pwede naman magsalita, pero kinakailangan magsalita pa rin. So abangan natin kung anong sasabihin ng Presidente. ng Pangulo.